Naway pawiin ng mga banal na salitang ito ang ating mga kasalanan. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Batiin nga natin ang ating mga katabi ng isang mapagpalang gabi. Gayon din naman sa ating mga kapatid na patuloy na nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sila po na nasa kanilang tahanan, sa ospital, sa sasakyan, sa anuman sulok ng daigdig. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi, madaling araw sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung mas malakas na palakpak. Dahil sa awa at pag-ibig ng ating Panginoon, tayo po ay nasa 8 araw na ng ating pagpapasalamat at pagpaparangal sa ating inang Pintakasi, ang ating inang Birheng Maria. Muli palakpakan natin. Mga kapatid, wala nang sasakit pa kung nawalan ka ng mahal sa buhay. Amen? Lalo na kung ito ay espesyal sa iyong puso. Lalo na kung ito ay iyong mga magulang, kapatid, anak, or ang iyong closest friend. Wala nang ibang sasakit pag sila ay nawala sa iyong buhay. Pag sila ay nawala sa iyong piling. Sakit na kung saan ay akala natin ay yun na ang katapusan. Pero when life goes on, mauunawaan natin na sa buhay natin ay may darating at merong lilipas. Amen? In our gospel for tonight, mga magulang ko at mga kapatid, ang ating inang Birheng Maria at ang kanyang esposo na si San Jose, kasama ang 12 taong gulang na si Jesucristo, ay naglakbay patungong Jerusalem, galing Nazareth. Dahil ang mga Hudyo po, mga magulang ko at mga kapatid, ay meron silang taon-taong tradisyon na pinagdiriwang nila ang pista ng Paskwa. At alam nyo ba mga kapatid, na hindi lamang 1 oras, 2 oras, o 4 na oras ang paglalakbay from Jerusalem o Nazareth to Jerusalem. It takes days. Amen? Ilang araw po ang paglalakbay, lalo na kung ikaw ay naglalakad lamang. Noong panahon namang yon, wala pang LRT. Wala pang carousel, wala pang move it at joyride, wala kang mabubuk na Grab para mapuntahan agad-agad ang nais mong puntahan, hindi po tulad ngayon. Kaya tingnan na lang natin yung pagsasakripisyo ng mga Hudyo para lamang i-celebrate ang isa sa pinaka-importanteng araw ng kanilang pananampalataya, ang pista ng Paskwa. At sabi ng mga historians, mga magulang ko at mga kapatid, well, sa tuwing sila ay magsisimulang maglakbay patungo sa Jerusalem, sila po ay kumpul-kumpol o grupo-grupo. Ano po, yung magkakaibigan, yung mga magkakakilala, sila po ay sabay-sabay na naglalakad kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at gustong manambahan papunta sa Jerusalem. At along the road, mga kapatid, sila po ay kumakanta. Sila po ay umaawit. Sila po ay nananalangin na nawa maging masaya, maging matagumpay, at maging makabuluhan yung kanilang gagawing pagsamba sa pista ng Paskwa. Ano po? Out of joy, out of faith, ang kanilang pananampalataya at ang kanilang kagalakan sa puso, sila ay umaawit ng masasayang awit at makabuluhang awit sa Panginoon. And ito na mga kapatid, nung sila ay nakarating sa Jerusalem, sa templo, hindi inaasahan, hindi napansin na mag-asawang si Maria at Jose, after ng celebration nila ng pista ng Paskwa, hindi nila namalayan na naiwan pala si Jesucristo sa templo.
Ngayon mga kapatid, hinanap nila ito sa kanilang mga kasama. Baka siguro akala nila nakasama ng ibang grupo, ng ibang mga kasama nila, and hindi nila matagpuan. Alam niyo po ba kung ilang araw na hindi nila kapiling si Kristo? 3 days according to our gospel. 3 araw po na hindi nila mahanap si Kristo. Kung tayo yon, sigurado, nagpa-blatter at nagpunta na po tayo sa police station. May nakapaskil na, wanted, inahat, nawawala. 3 days without Christ is miserable. Ang 3 araw na wala si Kristo sa piling ng mag-asawa ay miserable. Kung ating titingnan ang kanilang pakiramdam, hindi sila aligaga sila. Kinakabahan sila, natatakot sila, naguguluhan sila at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Because walang Kristo sa kanilang buhay. Wala ang batang si Kristo. Siguro nag-iisip na mag-asawa, ano na kaya ang nangyari? Baka napahamak na, baka ganito ganyan, etc., etc., etc. Bukod pa sa isip ni Maria, ito ang anak ng Diyos. Lagot ako ngayon. Nawawala ang anak ng Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Ano ang aking gagawin? Siguro wala silang tulog. Maaring wala silang tulog. O alisin na natin ang maaari at siguro. Kahit sino naman sa atin kapag nawalan, hindi makakatulog. Amen? Wala silang tulog. At kung ano-ano ang dumarating sa kanilang isip, sila ay alalang-alala. Kung anong mangyari kay Kristo, which is 12 years old. Ang isang 12 years old na wala pang kamuwang-muwang, sabi nga ng mga nanay at mga lola, wala pang bait. Amen? A 12 years old boy, isang 12 anyos na bata, 3 araw na nawawala. Alalang-alala si Maria. Mga kapatid, ganyan kapag wala ang Diyos sa buhay natin. Ganyan kapag walang Panginoon sa buhay natin. Akala lang natin okay tayo. Akala natin okay na. Akala lang natin iyon. Pero in the end of the day, kapag nandyan na ang pagsubok at problema, hahanapin natin na ang kalinga ng Diyos. Miserable ang buhay ng isang taong walang kinikilalang Diyos. Miserable ang buhay ng walang Diyos sa kaniyang puso at sa kaniyang gawa. The gospel teach us, kung wala ang Diyos sa inyong piling, kung walang Diyos sa inyong puso, kung ang Panginoon lang natin ay nasa labi natin, hindi tayo magiging masaya. Hindi magiging maligaya ang pananatili natin sa daigdig. Sapagkat ang Diyos na ito ang nagbibigay ng kaligayahan na walang katumbas at walang kaparam dito sa daigdig. At ang pinakamasayang tagpo, sa ating mabuting balita, after na mawalan si Kristo, after 3 days, nakita muli nila si Kristo, safe, ligtas, buhay, walang galos, walang sakit, walang sugat. Ang sabi ng ating Inang Birheng Maria, out of loneliness dahil sa 3 araw na pagkawalay kay Kristo. Bakit anak? Bakit mo naman ginawa ito sa amin? Isang tanong ng isang magulang. Tanong na kung saan, sabi ng mga theologians, kailangang mangyari kay Maria ito. Kailangang maramdaman ni Maria ang mga bagay na ito. Kailangang
maranasan ni Maria ang mga bagay na ito dahil gusto lang ipakita, sabi ng mga theologian, gusto lang iparanas na hindi si Kristo mananatiling kapiling ni Maria. Lilisan at lilisan. May plano ang Diyos. Meron siyang plano sa daigdig. Hindi pwedeng habang buhay, mga magulang ko't mga kapatid, ay mananatili ang Hesukristo na buhay sa daigdig. Ipinaramdam na saglit ng ating Panginoon ayon sa mga theologians na ganito ang mararanasan mo. Na ganito kasakit kapag nawala ang iyong minamahal na anak. Ngunit hindi ito ang magiging senyales at magiging simula ng ating pagkalumbay. Sapagkat ang ating Panginoon dapat ay mananatiling buhay sa ating puso. Wala man siya physically, hindi naman natin siya nahahawakan, ang ating Panginoon. Katulad ng Inang Birheng Maria, patuloy niyang hinanap ang kanyang Kristo, ang kaniyang anak, ang bugtong na anak ng Diyos, upang sa ganon manumbalik muli yung pangamba at pag-aalala na kanyang nararamdaman at hindi po siya nabigo. Ganon din ang buhay pananampalataya natin, mga magulang ko't mga kapatid. Minsan dumadaan tayo sa tagpo ng ating buhay na hindi natin alam ang ating ginagawa. Sa sobrang kalungkutan natin, sa sobrang pagkadismaya natin sa ating sarili, sa mga nangyayari sa ating buhay, sa samot-saring problema, nag-aalala tayo, nalulungkot tayo, nai-stress tayo. Pero hindi yan dapat ang kumain sa ating buong pagkatao. Hindi ang stress, hindi ang kalungkutan, hindi ang pag-aalala ang papatay sa pananampalataya natin sa Panginoon. Bagkos tinuturuan tayo na sa oras ng ating pag-aalala at kalumbayan, mas hanapin natin ang Diyos sa ating puso. Ang sabi ni Kristo, ng batang si Kristo, hindi ba dapat nasa tahanan ako ng aking Ama? Amen, mga magulang ko't mga kapatid. Hindi ba dapat nasa tahanan ako ng aking Ama? Mga kapatid, hindi ba dapat sa tuwing tayo ay nalulumbay, ang ating Panginoon ang ating hahanapin? Hindi yung marites nating kapitbahay. Hindi yung kung sino-sino man. Sabi nga ng ating mahal na patriarka, wag kayong magsusumbong kahit kanino. Magsumbong ka sa engkong. Magsumbong ka sa Panginoon. Magsumbong ka sa ating Inang Birheng Maria. At ang ituturo niya ay ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa tuwing tayo ay mga problema, dapat po, mga magulang ko't mga kapatid, ang inuuna nating pagsumbungan, ang inuuna nating pagdulugan ay ang Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus. Ang ating mahal na ingkong. Hindi ba dapat nakikita tayo? Nakikita sa atin, nakasakasama natin ang ating Panginoon. Dapat nauunawaan natin, mga magulang ko't mga kapatid, sa oras ng kalumbayan, sa oras na hindi natin alam ang ating gagawin, lagi nating isipin na handa ang Diyos, na muli tayong kupkupin, muli tayong alalayan, at muli tayong bigyan ng pag-ibig at pagmamahal. Ang ating Inang Birheng Maria, ang isa sa simbolo na tayong lahat ay lalagpas sa mga bagay na dapat nating lagpasan. Sa hamon ng buhay, sa problema, sa kalungkutan, sa pagdurusa, lahat po yan ay naranasan ng ating Inang Birheng Maria. Ang pagkawalay kay Kristo, ang pag-aalala, naranasan niya ng ating Inang Birheng Maria. Ngunit, nanatiling buhay ang kanyang pananampalataya, nanatiling buhay si Kristo sa kanyang puso, lagi niyang hinahanap ang Panginoon araw-araw. Lagi niyang hinahanap ang Panginoon sa kanyang sarili araw-araw. Kaya po, napagtagumpayan niya
ang misyon niya bilang ina ng ating Panginoon. Ganon din po sa ating mga magulang at mga kapatid. Ang hamon ng ating mabuting balita, gaya ng ating Inang Birheng Maria, may problema, tama. May pagdurusa, tama. May pag-aalala, tama. May kalungkutan at may luha. Ngunit hindi dapat tayo manatili sa mga bagay at sitwasyon na yan. Hanapin lagi natin ang Panginoon. Mawalay man tayo, tayo pa rin at hanapin pa rin natin siya. Mawalay man tayo, pipiliin pa rin nating lumapit sa Kanya. Mga magulang ko at mga kapatid, hinahamon tayo ng ating mabuting balita na kahit anong dilim ng ating buhay, na kahit anong salimuot ng ating buhay, hanapin natin ang Diyos sa ating puso. Hanapin natin ang ating Panginoon sa ating mga gawa. Hanapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. At magkakaroon tayo at manunumbalik muli ang kaligayahan, ang kapayapaan, at ang pag-ibig ng Diyos na kailanman ay hindi po ipagdadamot sa atin. Kahit na minsan tayo ay tumatalikod, tayo ay nawawalay. Palagi nating piliin ang magsimulang hanapin ang Diyos at manatili at huwag nang mawalay sa Kanya. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.